Gino, sambit ko at binawi ko ang kamay ko sa kanya. Nadine, anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nasa Maynila ka? Tanong niya sa akin. Busy ako, Gino, sabi ko sa kanya at naglakad palayo sa kanya. Alam mo na bang nangyari? Tanong niya sa akin, kaya natigilan ako. Wala akong panahon, Gino, para dyan. Wika ko sa kanya. Ayoko nang marinig pa yon dahil masasaktan lang ako. Nadine, hindi mo pwedeng talikuran ang lahat at hindi solusyon ang pag-alis mo. Wika niya Gino sa akin kaya napabuntong hininga na lamang ako. Nilingon ko siya. Gino, kung ano ang problema mo, labas na ako doon. Lalo na kung anong gusto kong gawin. May sarili ka rin namang problema dahil sa nangyari. Kaya yun na lang ang intindihin mo. At isa lang naman ang hinihiling ko sa'yo. At sana'y gawin mo. Huwag mong sasabihin kahit kanino na nandito ako. Sabi ko sa kanya at iniwan na siya nang may humintong tricycle. Umaasa ako na hindi sasabihin ni Gino kahit kanino na nakita niya ako. Pero kahit ganon ay kailangan ko pa rin na maghanda sa mga susunod na mangyayari. Hindi ko pa rin alam kung anong tumatakbo sa isip ni Gino sa ngayon. Hindi ko pa naman siya ganon kakilala. Nang makarating na ako sa destinasyon ko ay bumaba na ako ng tricycle at pumasok sa loob ng mall. Sa isang fast food chain ako dito nagtatrabaho kaya naman mas madami akong ginagawa dito kumpara sa resto dahil madaming tao lagi dito dahil nasa mall. Dumiretso ako sa locker room ko at nilagay ko ang gamit ko, saka ako nagpalit ng damit ko at nagsimula na magtrabaho. Inabala ko na lang ang sarili ko sa trabaho para hindi ko na isipin yun, pero sa totoo lang kahit na inaabala ko ang sarili ko na puro trabaho ay hindi pa rin nawawala ang takot ko na baka isang araw mahanap na ako ni Marcos at yun ang kinakatakutan ko. Hindi ako handa na mangyari yun dahil natatakot ako na makita siya lalo na masaya na siguro siya kay Mariel ngayon dahil magkakaanak na silang dalawa. Buong shift ko wala akong iniisip kung hindi ang posibleng mangyari dahil nakita ko ni Gino. Kaya naman muntik na akong makagawa ng pagkakamali kanina. Kaya nang matapos ako sa trabaho ko, ay pagod na ako. Gabi na rin nang makauwi ako at gusto ko na lang matulog. Pagdating ko, wala na ako sa mood dahil hindi katulad kanina na masigla ako. Nang makarating ako sa bahay, natigilan ako nang may makita akong kotseng nakaparada sa harap ng apartment na tinutuluyan ko. At ayoko sana mag-assume na bisita ko yun dahil imposible yun. Tama na din. Imposible magkaroon ka ng bisita saka hindi naman alam ni Gino ang bahay mo. Sabi ko sa sarili ko at naglakad na papunta sa apartment ko nang matigilan ako. Ano bang meron sa araw na to at sunod-sunod ang mga taong hindi ko dapat makita? Ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ko sa kanya. Why don't we get inside first? Sabi niya sa akin. Hindi ko naman alam ang gagawin ko pero pinuksan ko pa rin ang unit ko at pinapasok sila sa loob. Pinaupo sila sa maliit na sopa at kumuha ko ng malamig na tubig sa rep. Wala akong ibang maialok sa kanila bukod sa tubig. Ano po bang ginagawa niyo dito? Tanong ko sa kanila. Hindi ko alam kung anong pakay nila sa akin pero natatakot na ako. I'll cut the drama na din. I'm here to keep you safe. Sabi niya sa akin. Bakit niyo naman po yun gagawin? Wala na po kaming ng anak niyo. Sabi ko sa kanya. Ang taong nandito ngayon ay si Tito Aticos at kasama niya si Keyos. Hindi ko alam kung bakit nila nalaman na nandito ako at mukhang kailangan ko nang lumayo ulit bago pa si Marcos ang sumunod na pumunta dito. Don't try to run away again, Nadine, dahil mahanap ka pa rin namin. I just keeping your location hidden to the person who's looking for you. For the meantime, sabi ni Keyos sa akin. Nadine, dinadala mo ang apo ko, sabi ni Tito Aticos sa akin na ikinanlaki ng mata ko. Don't worry, kami lang ni Tito ang kinakakaalam, sabi ni Keyos sa akin. Hindi ko kayo naiintindihan, sabi ko sa kanila. Ipapaintindi ni Keyos sa'yo lahat, sabi ni Tito Aticos sa akin, kaya tumingin ako kay Keyos.
Bago pa man maging kayo ni Marcos Nadine, alam ko nang gusto ka ng kaibigan ko dahil sa mga tingin niya sa'yo, sa kaalam ni Tito Aticos lahat ng galaw ni Marcos bago pa maging kayo. Kaya bago mo pa man makilala si Tito ay kilala ka na niya at gusto ka niya para kay Marcos. Kaya huwag kang mag-alala dahil ikaw ang nagpagbago sa buhay ni Marcos. Kaya huwag ka na magtaka kung paano namin nalaman na buntis ka at kung nasaan ka dahil lagi ka namin pinapasundan. Wika ni Kiyo sa akin. Kung gusto niyo na po akong pabalikin sa anak niyo ay hindi ko gagawin at hindi ko rin po ibibigay ang anak ko sa inyo. Wika ko sa kanila. Don't worry Nadine, wala akong balak pilitin ka na bumalik sa anak ko kasi kung gusto ko yun, sana matagal ka nang nakita ni Marcos. Pero hindi, gusto kong matuto siya sa mga naging pagkakamali niya at hayaan kitang mag-isip dahil relasyon niyo yan at nasa inyong dalawang desisyon kung magkakabalikan kayo, lalo na't may anak na kayo. Isa lang naman ang hinihiling ko sa iyo Nadine, huwag mong ipagkakait sa amin ang apo ko dahil isa siyang Davis at dugo namin ang nananalaytay sa kanya, sabi ni Tito Aticos sa akin. Hindi ko po ipagkakait sa inyong bata at salamat po sa pag-intindi niyo sa akin. Wika ko kay Tito, ngumiti siya sa akin at tinapik ako sa balikat. Ayokong isipin ni Marcos na gano'n na lang kadali ang lahat Nadine, kaya ginagawa ko to sa kanya. Minsan na siyang nagkamali sa pagmamahal at ayokong maulit yun ulit. Sabi ni Tito Aticos sa akin, mahal ka ng kaibigan ko Nadine, sabi sa akin ni Keyos. Napabuntong hininga na lamang ako. Hindi na kami magtatagal ha, ni Keyos dahil gabi na rin at kailangan mo pang magpahinga. Saka babalik pa kami ng Maynila. May dala kaming mga gamit at pagkain para sa iyo Nadine at sa apo ko, kaya halagaan mong mabuti ang sarili mo dahil sa oras na may mangyari sa iyo, paniguradong magwawala ang anak ko sa galit. Sabi ni Tito sa akin kaya tumango ako sa kanya at tumayo na sila ni Keyos. Hinatid ko sila sa labas at naunang sumakay ng kotse si Tito Aticos. At nagpaiwan saglit si Keyos. Tumingin siya sa akin kaya kumunot ang noo ko. Bakit Keyos? Tanong ko sa kanya. Nadine, kaibigan ko si Marcos at ayoko maglihim sa kanya dahil kabisado mo naman ang ugali nun. Pero wala akong magagawa dahil si Tito Aticos ay may gusto nito. Kaya sana lawakan mo ang isip mo at kapag dumating ang oras na makita ka niya, o di kaya ay nakapag-isip ka na, sana ay bumalik ka na at hayaan mo siyang magpaliwanag sa'yo. Ayoko makialam at saka kahit may alam ako ay hindi akong dapat magsabi sa'yo dahil hindi naman ako si Marcos at sa kanya mo dapat marinig ang eksplanasyon ng lahat. Alam kong kailangan nyo ng space na dalawa dahil hindi nga naman madali ang nangyari para sa inyo. Buksan mo ang isipan mo Nadine kasi hindi ka magiging masaya kung isang side lang ang maririnig mo. Tandaan mo Nadine, may tatlong side lagi. Una, ang side ni Mariel. Pangalawa, ang kay Marcos. At ang panghuli ay ang katotohanan. Hindi mo pwedeng pakinggan lang ang isa at maniwala sa isa. Lalo na kung may dalawa ka pang hindi naririnig. Nasa iyo na mismo na din ang susi para malaman ang totoo. Basta buksan mo lang ang isip mo, sabi niya sa akin at sumunod na kay Tito. Pumasok na naman ako sa loob ng apartment na naisip pa rin ang sinasabi ni Keo sa akin. Marcos' point of view. Kahit anong gawin kong paghahanap kay Nadine ay hindi ko siya matagpuan. Hindi ko alam kung may nagtatago ba sa kanya o magaling lang talaga siyang magtago. Pero kahit ganun ay hindi pa rin ako susuko at hahanapin ko pa rin siya kahit anong mangyari. Magkamatayan man ay hindi ako susuko sa paghahanap ko sa kanya. Mahal na mahal ko siya at wala akong ibang hinihiling kung hindi lang bumalik lang siya sa akin ngayon. Hindi ko na alam kung anong mangyayari sa kanya. At sana lang nasa maayos siyang kalagayan. Kahit sina Lance ay wala pa ring balita kung nasaan si Nadine. Kailangan ko siyang mahanap bago pa mahuli ang lahat. Hindi naman ako naniniwala sa sinabi ni Mariel sa akin dahil may tiwala ko kay Nadine. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa mga tauhan ni Keyos dahil hindi sila mahanap ng kahit anong impormasyon kung nasaan si Nadine. Kaya ako na mismo ang gumagalaw. Anong balita? Tanong ni Grant sa akin. Nandito ako ngayon sa opisina ko dahil kailangan kong umattend ng meeting kanina dahil hinahanap na ako ng board. Ilang araw na akong wala sa trabaho at hindi nagpaparamdam sa kanila kaya kailangan kong magpakita sa kanila. Hindi kasi pwedeng puro si Dad na lang ang uma-attend ng mga meeting ko dahil may iba rin siyang inaasikaso.
Naiintindihan naman ni Dad ang nangyayari sa akin. Pero kahit ayokong umattend ay hindi ko pa rin pwedeng pabayaan ang kumpanya ko. Kung nandito si Nadine, paniguradong magagalit sa akin yun. Kasi hindi ako nagtatrabaho. I miss her so much. Bawat lingon sa sulok ng opisinang ito, si Nadine lang ang nakikita ko. Pero alam ko naman, na imahinasyon ko lang ang lahat ng yun. Marcos, okay ka lang ba? Tanong ni Carter sa akin kaya napatingin ako sa kanila ni Grant. May sinasabi ba kayo? Tanong ko sa kanila. Kanina ka pa namin kinakausap pero lumilipad na naman ang isip mo. Sabi ni Grant sa akin kaya napabuntong hininga ako. Huwag niyo na lang akong intindihin. Madami lang talaga akong iniisip. Sabi ko sa kanila. Alam naman namin yun pero Marcos, alagaan mo naman ang sarili mo. Huwag mo naman hayaan na ma-ospital ka. O sa ospital ka abutan ni Nadine kapag bumalik na siya. Sabi ni Carter sa akin. Kung kailangan kong ma-ospital para lang bumalik si Nadine, hindi yun na nga ang mangyayari. Yun na lang ang gagawin ko kasi hindi ko na alam kung nasan ko siya hanapin. Naikot na namin ang buong Metro Manila at lahat na halos ng tauhan ni Chaos ay gumagalaw na pero hindi pa rin nila mahanap si Nadine. Sabi ko sa kanila, gago ka kapag ginawa mo yun. Mahanap din natin si Nadine. Saka madami tayong naghahanap sa kanya kaya wag mong pabayaan ang sarili mo. Saka may kumpanya ka pang pinapatakbo, sabi ni Grant sa akin. Alam ko naman yun. Problema ko pa tong mga shareholders ko. Ang dami nilang demand sa akin kahit na ginagawa ko naman ang trabaho ko. Kaya tuloy, hindi ako makaalis sa opisina ngayon dahil sa tambak nilang trabaho sa akin at binabantayan na nila ang mga kilos ko. Determinado ata silang palitan ako sa pwesto ko. Pero hindi nila magagawa yun dahil ako ang may-ari ng kumpanyang to. Dugot pawis ang hinalay ko dito para matayo ko lang ito at hindi ako papayag na wala ito sa akin. Pero kung ang kapalit nun ay ang pagbalik ni Nadine sa akin, kaya kong isakripisyo ang lahat nang meron ako. Bumalik lang si Nadine sa buhay ko. Wala akong pakialam kung maghirap man ako basta kasama ko si Nadine. Kakayod ako para sa aming dalawa basta kasama ko lang siya. Hindi ko alam kung saan ko siya hanapin, sabi ko sa kanila. May isang lugar pa tayong hindi pinupuntahan, Marcos, sabi ni Grant sa akin, kaya tumingin ako sa kanya. Saan? Tanong ko sa kanya. Sa Nueva Ecija, sabi nila sa akin. Chaos already go there sabi ko sa kanila. Kung ganun, mukhang sa Visayas na tayo dapat maghanap. Sabi ni Carter sa amin ni Grant, kaya napabuntong hininga ako. Mukhang gano'n na nga mangyayari kung hindi pa kami makakatanggap ng balita ngayon mula sa mga tauhan na Chaos. Kailangan ko na sigurong ipahanda kay Jan ang chopper bukas para maaga akong makaalis. Hindi dapat ako magsayang ng oras. Saan nga pala nagpunta si Chaos kahapon? Tanong ni Grant kay Carter. Hindi ko alam pero maghapong wala yun, sabi ni Carter. Hayaan nyo na si Chaos, sabi ko sa kanila dahil alam kong busy ang taong yun sa kanyang negosyo. Hindi ko naman pwedeng istorbohin lagi si Chaos dahil sa problema ko. May sarili siyang kumpanyang pinapatakbo kaya hindi ko pwedeng kuhanin ang oras niya lagi. Napatingin ako sa cellphone nang biglang tumunog yun at kumunot ang noo ko na makita kung sino ang tumatawag sa akin. Bakit Marcos? Tanong ni Carter. Gino is calling me, sabi ko sa kanila. Baka may sasabihin sa'yo yun, sabi ni Grant sa akin. Ano naman ang sasabihin niya sa akin? Wala na kaming dapat pag-usapan na dalawa dahil si Dad na ang umasikaso ng project namin sa Palawan. Pagkatapos ng mga nangyari, kung tinatawagan lang ako ni Gino dahil kay Mariel, wala akong oras para sa kanilang dalawa. Hindi ko nga alam kagabi kung saan napunta ang cellphone ko. Nakita ko na lang sa may pinto kanina. Nagpunta si Mariel sa unit ko kagabi at nangulit na naman. At baka nung dumating siya ay naibaba ko sa may lamesa dun. Hindi ko na kasi naisip ang cellphone ko kagabi dahil uminom din ako nang maitaboy ko si Mariel at sinigurado ko na mismo na hindi na siya makakatungtong pa sa unit ko. Sagutin mo na Marcos, sabi ni Carter sa akin. Kung gusto mo Carter, ikaw na lang, sabi ko sa kanya. Kinuha naman niya ang cellphone ko at siya nang sumagot sa tawag ni Gino. Inabala ko na lang sarili ko sa tambak na trabahong nasa mesa ko ngayon. Kailangan ko tong matapos. Ngayon para wala na akong problema sa pag-alis ko bukas. Kapag kasi hindi ko pa ito natapos, paniguradong hindi na naman ako makakaalis at kailangan ko ulit pumasok. Gusto kong iuwi ko ito sa unit ko, pero sa tuwing nandun ako sa unit ko, puro sinadin lang ang nasa isip ko.
Kasi kahit saan ako tumingin ngayon sa unit ko, puro mukha ni Nadine ang nakikita ko. Kahit na wala naman siya doon. Marcos, ikaw ang gusto makausap ni Gino, sabi ni Carter sa akin. May importante akong ginagawa, wika ko sa kanya. You heard him, Gino, sabi naman ni Carter kay Gino sa katumingin sa akin. Bakit ba kasi ayaw mong kausapin? Tanong ni Grant sa akin. Kailangan ko pa itong tapusin, Grant, sabi ko sa kanya at pinakita ang tambak ng mga papeles sa lamesa ko. Mas importante raw ang sasabihin sa'yo kesa dyan sa ginagawa mo at magsisisi ka raw kapag hindi mo siya kinausap. Sabi ni Carter sa akin at inabot ang cellphone. What the hell do you need, Gino? Wala akong oras kung si Maria lang ang pag-uusapan nating dalawa. Kaya kung hindi naman importante yan, ibababa ko na tong cellphone, itong tawag mo dahil madami pa akong ginagawa. Maring sabi ko sa kanya. This is about Nadine, sabi niya sa akin kaya natigilan ako. Anong meron kay Nadine at anong alam niya? Anong meron sa kanya? Tanong ko kay Gino at binitawan ko agad ang ginagawa ko. Alam ko kung nasaan siya, sabi niya sa akin kaya napatayo sa kinuupuan ko. Nang sabihin niya yun, napatingin naman sa akin si Carter dahil sa naging reaksyon ko. Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi ni Gino pero desperado na akong mahanap si Nadine. Asan siya? Tanong ko kay Gino. I promise her na hindi ko sasabihin sa iyo kung nasaan siya pero hindi ako tuso, Marcos. Natuto na ako sa mga nangyari at hindi ako masamang tao tulad ng mga magulang ko. I accidentally met her when I was visiting one of my project in the province yesterday at ramdam ko ang takot niya na makita ko kaya nagmamadali siyang umalis. Pero nahabol ko pa rin siya at ang pakiusap niya ay wag kong sasabihin sa iyo kung nasaan siya. Sa tingin ko, wala pang alam si Nadine sa mga nangyari. Kaya Marcos, puntahan mo na siya. Sinasabi ko sa iyo to, hindi dahil para sa iyo. Kung hindi para kay Nadine dahil nakikita ko sa mga mata niya ang sakit. Ipaliwanag mo sa kanyang dapat niyang malaman. Nasa Gapan, Nueva Ecija siya at sana puntahan mo na siya agad-agad bago pa siya makaalis. She's working in a restaurant and I already sent you the address of that restaurant dahil yun lang ang alam ni ko. Chase her, Marcos, sabi niya sa akin at ibinaba na ang tawag. Mabilis ko naman kinuha ang gamit ko at lumabas ng opisina ko. Wala akong pakialam sa iniwan kong trabaho at hindi ko na rin pinansin ang tawag ng mga kaibigan ko sa akin dahil si Nadine ang kailangan ko ngayon. Nagmamadaling sumakay ako sa kotse ko at nagmaneho papuntang Nueva Ecija. Gino already give a lot of information na hindi maibigay ng mga tauhan ni Chaos. Kaya hindi ko na ito palalagpasin pa. Wala akong pakialam kung anong oras na ngayon at kung anong oras ako makakarating doon dahil ang importante sa akin ay makita ko si Nadine. Sa sobrang bilis ng pagmamaneho ko ay hindi ko na alam kung ilang oras ko nang tinatakbo ang Nueva Ecija. Nang makarating ako sa bayan ng Gapan ay tinungo ko agad ang restoran na sinasabi ni Gino. Hindi na ako nag-aksaya ng oras na makarating ako doon at pumasok na ako sa loob at ipinagtanong ko si Nadine. Good afternoon, sir. Bati nila sa akin. May I ask if you know Nadine Samonte? Tanong ko sa bumati sa akin. Ano pong kailangan niyo sa kanya? Tanong nito sa akin at sa tingin ko nga ay tama si Gino pero kailangan ko pa rin makumpirma yun. Inilabas ko ang cellphone ko at ipinakita sa kanya ang picture ni Nadine. Ito bang Nadine Samonte na nagtatrabaho dito? Tanong ko sa kanya. Opo, ano pong kailangan niyo sa kanya? Tanong niya sa akin. Kailangan ko siyang makausap. Asawa niya ako. Sabi ko sa kanya na ikinagulat naman niya. Tika lang po, tatawagin ko lang po ang manager namin. Sabi niya sa akin at umalis. Konti na lang at makikita ko na si Nadine. Sa oras na makita ko talaga siya, hindi ko na siya papakawalan pa. Hindi naman nagtagal ay bumalik na ulit ang babaeng pinagtanungan ko at may kasama pa siya. Hinahanap niyo raw po si Nadine? Tanong niya to sa akin. Yes, she is my wife and I'm looking for her. Sabi ko sa kanya, Sir, unfortunately po, tapos na po ang shift ni Nadine ngayon. Bukas na po ang maaga ang susunod niyang shift. Sabi nito sa akin. Alam niyo ba kung saan siya nakatira ngayon? Tanong ko sa kanila. Teka lang po, isusulat ko, sabi niya sa akin at nagsulat sa papel. Pagkatapos niya magsulat ay inabot naman niya sa akin yun. Salamat, sabi ko sa kanila. Sir, baka po hindi niyo pa rin abutan si Nadine sa apartment niya kasi ang alam ko po ay may isa pa siyang trabaho. Pero patapos naman na po ang shift niya ngayon. Pero sa ngayon po ay wala pa siya sa apartment niya ng ganitong oras. Sabi ng babae sa akin kaya tumango ako.
Lumabas na ako ng restaurant at pinuntahan ko ang apartment na sinasabi nila. Wala akong pakialam kung mag-iintay ako pagdating ko. Dahil ang importante sa akin ay makita ko si Nadine. Nang makarating ako doon, ipinagtanong-tanong ko agad si Nadine at lahat ng mapagtanungan ko ay isang unit lang ang itinuturo sa akin. Kaya naman nagpunta ako doon at nakasarap pa ang pinto. Pero may lumapit sa akin na isang matanda. Anong kailangan mo kay Nadine? Tanong niya sa akin. Asawa ko ho ako ni Nadine, sagot ko sa kanya. Nako, mamaya pa yung asawa mo at mukhang uulan pa. Kung gusto mo ay ibibigay ko sa iyo ang susi ng apartment niya para sa loob ka na magpahinga at magantay. Naniniwala naman ako sa iyo na asawa ka niya dahil nung minsan ay may nakita akong picture niyo sa wallet niya na magkasama. Sabi nito sa akin, hindi ko maiwasan ngumiti dahil sa sinabi niya sa akin. Kahit galit sa akin si Nadine, hindi niya pa rin tinatapon ang litrato naming dalawa. Sige po, sabi ko sa kanya at umalis na rin. Umalis na siya sandali at pagbalik niya ay may inabot siya sa aking susi na tinanggap ko naman. Ibinigay kasi sa akin na Nadine ang spare key ng lock niya kapag umaalis siya kasi minsan ay may nakakalimutan siyang patayin sa loob, sabi niya sa akin, kaya napatango ako. Salamat po manang, sabi ko sa kanya at binuksan ko ng pinto, saka pumasok sa loob. Maliit lang unit at sakto lang to, panigurado para kay Nadine, pero ngayon na nandito na ako, hindi na niya kailangan tumira pa dito dahil ibabalik ko na siya sa Maynila. Hinihintay ko na lang siya dito hanggang sa biglang bumuhos ang malakas na ulan at kasabay yun ay ang pagbukas ng pinto kaya napatayo ako. Natigilan si Nadine nang makita niya ako at wala akong inaksayang sandali dahil lumapit ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Ilang araw na ako na siyang hindi nakikita. Itinulak niya ako kaya naman napalayo ako sa kanya at sinalubong ko ang galit niyang mga mata. Anong ginagawa mo dito? Paano mo ako hinahanap? Mayroong tanong niya sa akin. Gino told me that he saw you here kaya wala akong inaksayang oras at pinuntahan kita agad. Nadine, ang daming naghahanap sa iyo at si Lan sobra na siya nag-aalala sa iyo, sabi ko sa kanya. Umalis ka na Marcos, ayoko kitang makita, kaya nga ako umalis, sabi niya sa akin. Nadine, please, listen to me. Makinig ka lang sa akin at hindi mo naman kailangan na umalis kasi wala namang dahilan para gawin mo yun, sabi ko sa kanya. Marcos, tapos na tayong dalawa at tumigil ka na, sabi niya sa akin. Umiling ako sa sinabi niya. Hindi ako papayag na tapos na kaming dalawa nang ganun-ganun na lamang. Nadine, wala namang namagitan sa amin ni Mariel. Nagsisinungaling lang siya. Hindi ako ang ama ng anak niya kung hindi si Gino, sabi ko sa kanya. Paano ako makakasigurado na sa sinasabi mo? Tanong niya sa akin. We did a DNA test at negative ang resulta nun. Hindi ako ang ama ng bata at kung may bubuntisin man ako ay ikaw yun, Nadine. Hindi si Mariel dahil ikaw ang mahal ko at ikaw ang papakasalan ko. Alam kong may nagawa kong pagkakamali sa'yo dahil hindi ko nasabi sa'yo agad na si Mariel ang ex-girlfriend ko. Pero Nadine, hindi kita niloko. Hindi ako gumawa ng kahit anong ikakasira ng relasyon nating dalawa dahil mahal na mahal kita at ayokong masaktan ka, sabi ko sa kanya at kulang na lang ay lumuhod ako sa harap niya. Hindi ako magdadalang isip na gawin yun. Marcos, ayoko na, sabi niya sa akin na ikinanlaki ng mata ko. Umiiling ako sa kanya. Nadine naman, hindi ka ba naniniwala sa mga sinasabi ko? Nagsasabi ako ng totoo. Kung gusto mo ng prueba, tika lang at papadala ko agad dito ang resulta, sabi ko sa kanya. Umiling siya sa akin. Lumapit ako sa kanya at tinawakan siya sa mga kamay niya. Umiiyak na siya ngayon at ayoko siyang nakikitang umiiyak. Kaya naman niyakap ko siya pero itinulak niya lang ako. Kasalanan ko to Marcos. Nagpadala ako sa emosyon ko. Hindi ako nag-isip. Siguro nga hindi ako lubusang nagtitiwala sa iyo kasi natatakot ako at ayoko ng ganun, Marcos. Ako ang may kasalanan sa ating dalawa. Hindi mo na kailangan ipakita pa sa akin ang DNA test. Kasi wala naman tayo. Wala na naman tayo ah. Ayoko na Marcos. Tigilan na natin to kasi kung ganitong hindi naman kita pinagkakatiwalaan, wala lang din. Kung babalik ako sa iyo tapos hindi lang din akong mapapalagay, useless lang ang lahat. Lumayo ako sa iyo kasi gusto kong mapag-isa at makapag-isip. Gusto kong mahalin ko muna ang sarili ko kasi ibinigay ko na sa iyo lahat. Kaya ako ganito ngayon.
Gusto ko munang mabuo ang sarili ko, Marcos. Sabi niya sa akin. Napahilamos ako ng mukha ko. Gamit ang mga palad ko dahil sa sinabi niya. Nadine, paano naman ako? Mahal kita, Nadine, at hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Sabi ko sa kanya. Kailangan, Marcos, sabi niya sa akin. Parehas kaming umiiyak ngayon na dalawa. Nadine naman, maayos naman natin to nang hindi ganito, sabi ko sa kanya. Walang maayos kung magiging tayo ulit, Marcos. Sa ngayon, bigyan mo muna ako ng oras. Kapag okay na ako mismong babalik sa'yo, sabi niya sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit at ayoko siyang mapakawalan. Ayokong pumayag sa desisyon niya dahil hindi ko kayang mawala siya sa akin. Hindi ko kaya na hindi ko siya makasama kahit pa tumira kaming dalawa dito. Sasamahan ko siya dito.